Okay. Okay, pinagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay nakatunghay sa ating group chat. I don't know kung ito ay may post sa live para magkaroon tayo ng extra viewers. Anyway, ngayon po tayo ay makatutunghay ng isang maginong talakayan na debate patungkol sa paksa na patutunayan ko ang John 3:3 na born again ay tumutukoy sa bautismo sa tubig ayon sa Biblia. Alam paksang ito ay titindigan ni Kuya Noel Perfecto from the RCC at si Samuel Tahuda, negative siya dito, from the MCGU. Okay. So, meron po silang dalawang tindigan at isang cross-examination then conclusion. Sila po yung nagkasundo na sa mga rules, lalo na sa cross-examination. Sige po, simulan na natin. Your 15 minutes per stand, Kuya Noel, Samuel? Yes. Okay, so 11:23 ngayon, matatapos po kayo ng 11:39. Sige po. Mathematics. Yep. Go. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Noel from Roman Catholic Church po, no? Ang hamon sa atin ni mahal na brother na si Samuel ay kung ba ang stand mo ay baptism in water, yung being born again, siya ay titindig bilang negative. Yeah. So sa RCC, this is very simple. It's not very complicated doctrine and doctrine of Christ. No, this is basically instituted by Christ Himself. Although hindi ito naintindihan ng matalinong Pariseo, no? Isa siyang guro, no? Si Nicodemus, isa siyang guro sa buong Jerusalem, no? Hindi niya naintindihan to. Bakit? Kasi bago to sa pandinig niya. At the same time, hindi pa siya nabibiyayaan ng banal na Espiritu Santo para ito'y mga maunawaan. Pero ang maganda kay Nicodemus, hanggang sa huling sandali ay siya ay naniwala kay Kristo, sa mga salita niya at bilang Mesaya at tagapagligtas niya, naniwala siya. So basahin muna natin ang paksa, no, na born again. Ang sabi dito sa John 3:3, Jesus replied, I'm sorry. Sige. John 3:3, Jesus replied, "Very truly I tell you," every time si Jesus Christ nagsasabi, very truly I tell you, this is something very important that we cannot ignore. So we cannot skip, we cannot avoid, So napaka-importante. No one can see the kingdom of God unless they are born again. So on this part, it is very ambiguous, What is being born again? Kaya sumagot si Nicodemus, sabi niya, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time in their mother's womb to be born. Yun ang sabi niya. Ito ang sagot na ni Kristo, no? Jesus answered, very truly I tell you, ito na naman si Kristo, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Pakinggan nyo mabuti, water and spirit. Ang tinatanong sa kanya, paano ka mapapanganak muli? Ang sagot niya ay, ipanganak ka sa tubig at ng espiritu. Ang espiritu na makikita natin sa kahit English o Tagalog, capital letter S yan, o E, capital letter E. Bakit? Ito ay pumapatungkol sa Espiritu ng Diyos o ang Banal na Espiritu Santo o ang Holy Spirit sa English, Furthermore, in-explain pa ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin niya, Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So, basically, itong being born again, it's not something that you take as literal, physical. But basically, this is more of spiritual. Yes, water baptism is physical, but still it is applied
to be spiritual. Bakit? Malilinis ka ba talaga ng water? Yung libag mo matanggal talaga? Hindi. Kailangan mo magsabon, mag-shampoo. Di ba? So basically, although ritual to na kailangan ng physical mo, mabuhusan ka ng water o maglubog ka, yan yung mga baptism, di ba? Is, this is applied as spiritual. You know? So, flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. So, kaya ako nilakasan yung boss ko doon. I want to give emphasis, it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things? Verily, truly, I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen. But still, you people do not accept our testimony. So tingnan natin muna yung context. Tama ba na itong born of water and spirit, it relates to water baptism and and baptism of fire, or tinatawag na baptism of the Holy Spirit, So basically, on the same chapter, same book, same chapter 3 of John, Ang sabi dito, sa verse 22, Ang sabi dito, after this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. So nagbabaptize sila. So itong baptism, hindi ito something na optional. Kasi nung dati lumabas ako ng Catholic, do sa kinakainiban ko is optional. This is only a public testimony, but it doesn't save you or doesn't do anything for you. Pero ang sabi dito, of course, mayroon ka mababasa, sana hindi na ako pa ni Brother Sam, na si Jesus ba talaga nagbaptize? No. Mayroon kasing talata na nagsabi na ang totoong nagbabaptize instead na si Jesus, yung mga disciple niya. But this is counted to his name. Ang sabi dito, spend some time with them and baptize. Sabi dito, So, so yun ang sabi, the same the same yung context is tuloy-tuloy, tungkol sa baptism, water and spirit. Tingnan natin kung sino nagbibigay ng spirit, punta tayo sa Mateo, Matthew 3. Tingnan ko lang yung verse kasi hindi ko memorize. Umpisa natin sa 11. Ang sabi dito, I baptize you with water for repentance. Sabi ni John the Baptist to, But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit. So, and fire, So, ibig sabihin, yung water baptism is cleansing by repentance, it's cleansing you from your sins, and empowering you by the Spirit of God. So yun ang ibig sabihin dito. Bigyan mo natin ng pansin yung Matthew 3:13 hanggang 16 or hanggang 17, Sabi dito, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. This is Jesus. But John tried to deter him. Sabi niya, saying, I need to be baptized by you and do not come to me. Sabi niya gano'n kasi parang hindi siya worth it or hindi siya worthy to baptize a holy person. Kasi in-explain na niya yung itong person na to, person of Jesus Christ, and kahit yung string ng sandals niya, he is not worthy to untie. So yun ang ibig sabihin ni John the Baptist dito.
And pakinggan natin ang reply ni Jesus Christ, no? Jesus replied, "Let it be so now." Ibig sabihin niya, dapat mangyari to. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. So, ibig sabihin, ang baptism of water and spirit are righteousness of God. You know, so, hindi, sabi dito to fulfill all righteousness. So, kung i-ignore natin to, magkakaroon tayo ng insufficiency. You know, hindi tayo complete, ano? So, and as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. And that moment, heaven was opened. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." So basically, si Jesus Christ, although he doesn't need to be baptized, he set an example for us. And by setting his own example, by his manifestation, you know, by the manifestation of God, you know, so nakita ni John the Baptist na bumaba yung dove at sumilo sa persona o sa katawan ni Panginoon Jesucristo. You know, so basically, kung different ang being born again sa John 3:3 versus dito sa baptism, ano, of water and spirit, there could be multiple doctrines, you know, to be applied. Basically, sa lahat ng church fathers, wala ni isa sa kanila nagpatungkol ng pagiging born again aside for the baptism of water and spirit. Don't forget, it's not only by water, but sabi sa John 3:5, water and spirit. You know, so sinabi rin ni John the Baptist, "I baptize you with water." Ang sinabi naman ni John the Baptist patungkol kay Kristo, "I baptize you with spirit." He baptized you with spirit. Tingnan natin kung ano yung resulta nitong pagiging born again, ano, of water and spirit. Punta tayo sa John 1. Basahin natin ano ang resulta niya. John 1. Okay? Sa John 1, ang sabi dito, verse 11, "He came to that which was his own." But which was his own is Israel, because he is God of Israel, whether you accept it or not. You know, so his own. But his own did not receive him. Yet, to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Pakinggan niyo mabuti ito. Children born not of natural descent, hindi physical, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. That is the Spirit of God. You know, so yun ang binigay sa atin ni Jesus Christ, yung right to become children of God. How? By imparting His Holy Spirit to those who believe. When you believe, do you skip a step? You know, so meron pa rin sasabihin, believe, pwede ka mag-believe, pwede ka na hindi mag-baptize, later na, no? But if you truly believe, ang sabi dito, all righteousness of God, you know, ang sabi ni Jesus Christ, is fulfilled sa Kanya na nagpapaptize. Last 2 minutes po. Last 2 minutes. Oh, sorry. Okay, ang last na ang Panginoong Jesucristo, siya na yung nagbigay ng example, siya na rin yung nagpakita ng proof, ano. So, punta tayo sa siguro sa Romans 6 bago tayo maubos, ano. Ang bilis pala ng oras eh. So, tama si Brother Samuel na 15 minutes. Punta tayo sa Romans 6 verse 3 and 4. Basahin natin kung ano yung sinasabi ni San Pablo sa mga tao na taga-Roma. Ano? Sabi dito, "Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?" Question mark.
We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So yun yung new life, yun yung pagiging born again. So sabi dito, yung we're baptized into His death, yun yung paglubog natin, yun yung symbolism, paglubog natin, at pag akyat mo sa tubig, yun din yung symbolism na nag-rise ka, yun yung resurrection. So sabi dito, that we too may live a new life. Yun yung pagiging born again. So kung hanggang tatapusin ko lang habang may oras ako, no. So ang sabi dito, maganda tong sa sa Pedro, kaya lang nakalimutan ko yung sa Pedro. 1 Peter 3:20. Yan ba? Ha? 1 Peter Okay. 3:20. Okay. So itong sa Peter, no. So sabi niya dito sa 1:23, no, sa 1 Peter 1:23 at 1:23. yeah, sinabi ni Brother Sam, no. Sabi dito, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one deeply from the heart, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, Less through the 30 living, seconds. through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of God, of the Lord, endures forever. So hindi nagbabago yung salita ng Diyos, Hindi nagsasalo. Sinabi dito, you have been purified yourself by obeying. So baptism is a sacramental. Okay na po, Kuya Noel. Okay, thank you. Time's up na. Opo. Sige, cross-examination, ang negative side doon sa latag ng affirmative. Okay, Ilang minuto po ito? 10 minutes. 10 minutes, 15. 10. 10 minutes, 11:40, matapos ka ng 11:50. Go. Okay, Bro Noel, are you ready to be asked? I am ready. Okay, my Spaghetti. question will start here in Matthew. Wow! Matthew 3:11, no? Bigat. Okay. Matthew 11, John says that after me comes one who is more powerful than so he said here that he will baptize you with the Holy Spirit and fire. So is John Baptist telling the truth? He is telling the truth. That's correct. Okay. So according to him, will Jesus baptize us with water or not? Well, doon sa tagpong yon, just answer yes or no, yes. then you may explain just yes, explain a little bit. So, Answer please to yes or no. pakiulit yung tanong. Okay, my question is this now. So, did he tell us that Jesus will baptize us with water? Not explicitly. Okay. Dito pala si Pacquiao. So, punta tayo sa John 3:3. Nagtagalog tuloy. Makakasuhan ka, Bro Joven. Okay, okay. Sabi dito no na hindi makita ang tao kapag hindi may panganak muli. So, ang sabi mo, ito ay bautismo sa tubig na may spirit, tama? Yes. Okay. Dito ba Kasi, sa... bakit ko sinasabing yes? Kasi pati si Pablo nagtuturo ng baptism. Okay. Okay, hindi ko yung tinatanong. Mamaya, ito talaga natin yan. Okay. Dito ba sa tagpo ng John 3, no? Si Kristo ba ay nagbautismo? Yes. Pero hindi siya mismo ang nagbautismo, no? Kundi yung kanyang mga alagad. Yun ang sabi sa ibang talata, yes. Okay. Pero sa applied doon sa kanyang yes. authority, hindi, Yes. yun yung binanggit ko kanina. Okay, alam ko. Kasi parang na-anticipate mo na eh. So, dito sa John 3, no, doon bang sila yung nagbautismo, yung binasa mo ang 23, may espiritu ba doon na binigay? Wala? Hindi explicitly said. Walang sinabi. Walang sinabi? Mm-mm. Okay, yun bang sa John 3:3 may kasamang espiritu ba o wala? John 3:3 kasi espiritu ko to kasama kasi sa sabi 5, sa John sa 3:5 yung born again born of
water and spirit. So may Okay. sinabi. So, sa 3:5 may spirit. Sa John 3:23, walang spirit, tama? For Yes. confirmation lang, okay. Ah, So, dito sa John 3:8, so, basahin ko lang, no? The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it come from or where it is going. So, it is with everyone born of the Spirit. So, Tagalogin natin. Yun daw, ah, yun daw ang ipinanganak sa, ano, tanong, 3:8. Ah, narinig mo yung hangin daw nanggaling doon sa kabila tapos mapupunta sa kabila ng kumbaga hindi mo namamalayan. 'Di ba? Yan ang sabi. yun ang attributes ng Holy Ah, Spirit. yun Yun ang yung sabi, 'di ba? ini-explain niya. Okay. Ito, ang sinabi dito sa last clause, sabi, at kung sana paraon to, gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. Tanong, Yes. yun bang nabautismuhan sa tubig? Nagagawa ba nila yung katulad ng sa hangin? Na umihip dito tapos napupunta sa kabila hindi mo nalalaman. Nagagawa ba nila yan o hindi? Hindi ko maintindihan yung tanong mo, bro. Kung nagagawa nila ang Ito, ang explain ko sa iyo, ha. Oo. So dito sa John 3:8, merong attributes, no, Yes. na sinasabi si Kristo patungkol sa Yes. hangin. Na yung Yes. hangin galing dito, no. Narinig mo yung Oo. ugong tapos maya-maya nandun na sa kabila parang in an instant. Oo. So kaya niyang mag-travel na kumbaga napaka lakas na napakabilis no, ng kanyang pag-travel. Ang sabi ni Kristo sa last part, gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. Gayon. So, yung sinabing gayon, ang tanong ko sa iyo, nagagawa ba ng mga nabautismon sa tubig, no, yung kayang gawin ng hangin na mula dito, bigla-bigla na lang napunta na sa kabila? Nagagawa ba nila yun o hindi? Yung time na kay Paul, after resurrection, yes. Pero yung time na nandiyan pa si Okay, Jesus Christ, kasi hinihintay nila yung Pentecost, bro, Tsaka Okay, yung resurrection of ang Christ. sabi Sabi mo, niya, okay. sa John 14, sabi niya, unless I go to my Father, the Paraclete will not come. Yun ang sabi niya. Okay, Kaya kung timing ang tinatanong mo, bro, do sa after nung resurrection, yes. Okay, ang sabi mo kasi yung nabautismuhan, no, kaya na nilang sila parang hangin na napakabilis na nilang lumipat na mula sa one place to another. Okay? Oh no, attribute ito ng Holy Spirit, hindi ng mga tao. So, tinatanggap mo no na yung attribute na yan ay hindi nakuha or hindi nakamit nung mga nabautismuhan sa tubig. Nung time na si Jesus Christ hindi pa nag-resurrect, hinihintay pa nila yung resurrection kasi sinabi niya So, okay. Pero nung after na nung resurrection, do sa John 20, no, sabi niya, nag-blow siya, sabi niya, receive the Spirit, yun ang sabi niya. Okay, ang tanong ko, yung attributes, no, yung attributes na meron yung hangin na binabanggit dito, na kaya niyang mag-move from one place to another in a very, kumbaga, in a very short time, napakalayo ng kanyang this is, abutin. kung sa atin ilalagay ito, this is more spiritual, so Okay, hindi mo siya ang tinatanong ko, okay, makinig ka lang muna sa tanong ko. Yun bang tao, no, na binautismuhan, no, sa tubig? Yun bang tao sa tubig? Kaya na ba niyang gawin ang ganun, no? Na lumipat mula sa ibang lugar patungo sa ibang napakabilis parang hangin? Hindi. Kasi Okay, salamat. yung baptism sa tubig is repentance. Oo. Okay. So, sabi ni Kristo dito, kailangan mo nang maging ipanganak sa tubig. Tanong ko sa iyo, si Kristo ba nagtuturo ba siya patungkol sa literal na tubig or spiritual na tubig? Both. Oo, kasi yung sa John 3 binasa natin verse 13, talagang literal naglubog siya, no? Tapos sabi niya ito ay para matupad ang lahat ng righteousness, ano? Pero yung tubig nagpapatungkol rin sa rivers of water, those are spiritual. Sabi mo both. Okay, doon tayo sa aspetong literal. Sa bautismo sa tubig, alin ang inilulubog? Yung katawan, literal, o espiritu mo ang nilulubog? Yung katawan mo, it carries your spirit. So basically, spirit mo ang nilulubog. Pero because we are tangible people, buong katawan mo ilulubog. So tama ka dyan, spiritual yon. Kasi nga, sabi ko nga, hindi literal. Kasi kung ang paglinis lang natin, yung sa katawan natin, kailangan natin ng shampoo at sabon.
para matanggal yung mga Okay. dumi Lahat natin. ba lahat ba ng mga apostoles, no, including Judas Iscariot, nabautismohan ba sila sa tubig? I would suppose so. Okay. Nag-suppose So ako, ayon ba yes. sa aral ninyo, si Judas ba ay makakapasok pa siya sa karyaan Last ng 2 Diyos? minutes. Last 2 minutes. Makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ah, Kung tatanong mo sa akin yung stand ng RCC, sabihin ko sa yung stand. We are not judged. So we leave the judgment to God. So hindi ko pwede sabihin na okay. si Eli Soriano Playing safe. nagmura sa impyerno. Hindi namin kaya 'yun. Kahit si Hitler, hindi namin kaya kasi God is the judge, at si God, paano siya nagja-judge? By the heart. We cannot see the heart of each person. Okay, playing safe yung ating kausap, no? Ganun Okay. talaga ang stand ng RCC. I cannot go Ito, beyond. itatanong ko. Side comment, please. Lahat ba ng binautismohan sa tubig ay makakapasok na sa karyaan ng Diyos? Yes or no? Hindi lahat, bro. Hindi Kasi lahat. meron tayong falling away. So, Backsliding, ito, falling away. Oo. inaamin mo ba na merong hindi nabautismon sa tubig pero makakapasok sa karyaan ng Diyos? Yes, yes. Inaamin ko yan. Yun yung Okay. mga hindi nakaabot ng Ang ng sabi ni salita. Kristo, ang sabi ni Kristo, kapag hindi ka may panganak muli, ang sabi mo, bautismo, hindi makapasok. Sabi mo naman, may makapasok no na hindi ka mo mabautisman. So, alin baga, sino sa inyo nagsabi ng totoo? Si Kristo o Hindi ikaw? kasi kapag ikaw ay nakarinig ng salita at katotohanan, you have to abide, you have to follow. That is being zealous to the word of God. Pero kung may mga tao, kagaya ng mga Muslim nating mga kapatid, sa Middle East, hindi sila nakakarinig sa salita ng tunay na Kristo. Meron silang Kristo, pero si Isa, hindi sa tunay na Kristo, hahatulan sila base sa kanilang puso. Hindi Okay. natin sila pwedeng So, hahatulan. sila ba nabautisman o hindi? Hindi sila Sam, last question mo Okay. na yan. Last question. Okay. Sila ba na hindi bautisman, may chance ba na makapasok sa karyaan ng Diyos o wala? Yung mga inosente, na hindi nakarinig, may chance sila. Pero yung mga nakarinig, masahatulan sila sa kanilang kaalaman. Okay na. Okay. So, 15 minutes, Sam. Matatapos ka Can ng you 12:05. can you present your presentation by using English language? I'll Wow. try my best. What a good idea. Okay. Okay, so thank you very much to our moderator and our opponent on the other side. By the way, I'm Samuel Tahoda from MCGU. So tonight I will be proving to you that John 3:3 does not refer to baptism. No? From General Santos City. Okay. Tagalogin ko na nga lang, ito si Joven eh. So ito pong John 3:3 ay hindi po ito pumapatungkol sa bautismo. No, alam nyo kung bakit. Ito sabihin ko sa inyo. Basahin natin yung citas. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God without being born again." So, yan po ay maliwanag na pagkasabi ni Kristo na hindi ka talaga no one. No one. Kapag ko sinabing no one, wala akong exemption yan. Hindi po katulad ng sinabi ng ating kausap kanina na meron daw hindi na bautismo kasi bautismo ang kanilang at tayo dito pero makapasok daw. So, sa ganong punto, kinakalaban na niya yung sinasabi ng sitas na ito. Pero ito, babasahin natin muli. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinganak na muli, ay hindi makita ng kaharian ng Diyos. No? Hindi po sinabi ni Kristo na sa panahon lang natin ngayon yan, or hindi sinabi ni Kristo na kundi ang sinabi niya, maliban ng tao. No? Sa English, no one. Mahilig siya sa English eh. So kung mahilig siya sa English, yung salitang no one, alam na agad niya na walang exemption dyan. So kailangan pala dapat ay kailangang maipanganak muli para makita nila yung kaharian ng Diyos. Kaya alamin natin, ano kaya yung sinasabi dyan na ipinanganak muli? Yan kaya pumapatungkol sa bautismo. So ituloy lang din natin ang basa na katulad ng ginawa niya kanina. So ipapaliwanag din natin. Sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapasok sa karyaan ng Diyos. So ito pala yung pinaka-requirement pala para matawag kang born again. Kailangan palang ipinanganak ka ng tubig at ng espiritu. Nang sa gayon, makapasok ka sa kaharian ng Diyos. So maliwanag po yan, tubig at saka espiritu. Pero tika po muna, alamin muna natin, ano ba yung tubig na tinuturo ni Kristo?
no? Yung binasa natin John 3:3. So, ituloy lang natin doon sa next chapter, no? Dito sa John 4:10, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, Englishin natin. Jesus answered her, "If you know the gift of God and who it that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Diba? So si Kristo, meron siyang binabanggit na living water. Na ayon sa kanya, ang sino mang makainom nito ay hindi na muling mauuhaw pa. So meron siyang binabanggit na tubig dito. Tandaan nyo na ang binasa ko ay nasa 14 lamang, kasunod lamang ng nasa John 3. So hindi ho ito magkalayo sa kung ano mang sinabi ni Kristo sa John 3. So si Kristo, meron siyang tinutukoy na living water. No? Yan po ay hindi ho yan tubig literal, kundi spiritual ho yan. Okay, tuloy natin. Dito sa ito John 3:6, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. Okay. Yun ho bang tubig na literal, 'di ba? Kung Biblia ang ating pag-usapan, so it can be considered as flesh because tangible siya, no? Mahipo natin siya, 'di ba? So kapag yung sa tubig, ipinganak ka diyan ay hindi ka magiging ano na, kundi kung ano kapag nung tao ka, nahipo ka, paglabas mo, mahihipo ka pa rin, no? Pero ang sabi dito, flesh gives flesh, but the spirit gives birth to spirit. So, mayroon to lang ibang tinutukoy dito. Ituloy natin. You should not be surprised, but at my saying, you must be born again. Na, verse 8, ito yung hindi niya naintindihan talaga. Sabi dito, the wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So, it is with everyone born of the Spirit. So, kapag pala magiging born again ka na, meron ka ng attributes na katulad ng sa hangin. No? Yan yung isa sa yan yung isa sa pinaka kumbaga idea, no, kung paano mo masabi na ikaw ay born again na. So meron ka ng attributes no na katulad ng hangin na mula dito hanggang doon, no, just in a split of second, parang napakabilis mong mag-travel. So yung pong mga inilubog sa tubig ng mga binautismohan ay wala pong ganyang kakayanan pagkaahon nila mula sa tubig, no. Kaya hindi ho yan pasado no sa pinapaliwanag ni Kristo dito patungkol sa born again. 'Di ba? Kasi ang sabi nga niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya alamin po natin, ano kayang born again no, o pagkabuhay na magmuli ang tinutukoy ni Kristo dito? Na kung daw hindi daw dahil doon ay hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Ito po 'yon. Sabi sa unang Korinto 15:40, ganito ang ating mababasa. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is one kind and the splendor of the earthly bodies is another. So, iba daw yung katawang panglangit at iba po daw yung katawang panglupa. Ito, sa verse 42, ang sabi dito, sa Tagalog tayo. Gayon din naman, pagkabuhay na mag-uli, ito na, meron ng binabanggit na pagkabuhay na mag-uli. Ang mga patay, tinanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli ng walang kasiraan. No. Itinanim na may pagkasipayo, binubuhay na mag-uli na may kalulhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. No. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. So, ito ngayon, no, yung tinutukoy doon sa John 3:3 na born again, no. Ang kasi ang sabi, unless naman may born again, hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. So, dito, pinapaliwanag ni Pablo dito, no, na yung katawang panglupa natin, kailangan niya ng katawang pang-espiritu para tayo'y makapasok sa kaharian ng langit. Ano pang patunay? Ito. Sa 46, bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. So, nililiwanag dito na ang una pa nating makamit pala ay yun palang ukol sa laman, no? Pagkatapos ng ukol sa laman, sabi, pagkatapos ang ukol sa espiritu. So, kapag sinabing born again, ibig sabihin, tapos na yung una, doon ka na sa pangalawa, kaya nga may salitang again 'di ba? So, kapag may again, meron nang nauna sa'yo. Ano ang sabi? Ano daw yung nauna? Ano yung sumunod? Unang Korinto 15:46, ang sabi, bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa.
pagkatapos ang ukol sa Espiritu. So, yung pagiging born again pala, ay hindi na yun katawang panglukot pa ang kakamtin mo, kundi yun ay katawang nauukol na sa Espiritu. Yan yung tinatawag na katawang panglangit. Ito yung pinapaliwanag ni Pablo dito. No? Sa 48, kung ano ang ukol sa lupa, ay yun din naman silang mga tagalupa, at kung ano ang ukol sa langit, ay yun din naman silang tagalangit. No? Ito, verse 50. Sinasabi ko sa mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan man ay magmana ng walang kasiraan. So dito, maliwanag na sinasabi ni Pablo na yung hindi magmamana or hindi ka pala, kumbaga hindi ka magkakamit no, ng hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos kung ang katawang tinataglay mo ay yung laman pa rin. Kaya kinakailangan na magiging born again ka para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sa paano kaparaanan? Papalitan ang katawan mo ng katawang maluwalhati. No? Sa verse 52, ganito ang kanyang sabi, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng pakak, sapagkat tutulog pakak at ang mga patay ay mga buhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So, ito na yung sinasabi, no, na pagkabuhay mag-uli or born again, tayo na ay bubuhayin uli sa walang kasiraan. Kaya ang sabi, flesh begets flesh, spirit begets spirit. Kapag flesh ka, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi bawal doon ang may kasiraan. Pero kapag ikaw ay pinanganak muli, no, sa ikalawa, magkakaroon ka na ng katawang walang kasiraan, nang sa gayoy makakapasok sa kana sa kaharian ng Diyos. Ito sabi, verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So, malinaw po ang sinasabi ng talata na ang pagiging born again po pala na tinutukoy ni Kristo doon sa John 3:3 ay hindi ho yun pumutungkol sa bautismo. Kasi po, sa katunayan, si Kristo mismo ay hindi ho siya nang babautismo. No? Yung mga alagad niya ng bautismo, pero siya mismo hindi na bautismo. Anong katunayan? Sa John 4:2, ganito ang ating mababasa. Simulan natin sa 1. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at mabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi mabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. So, pansinin nyo, bakit kaya binigyang diin no, itong sa verse 2 na talagang nililinaw nila na hindi si Jesus ang bumabautismo, yung bautismo sa tubig na ginagawa ng kanyang mga alagad. So, hindi talaga si Jesus ang gumagawa nun, kundi yung kanyang mga alagad. At yun ay ginagawa nila sa kapanahon na kung saan buhay pa si Juan Bautista. No? Bakit binigyang diin no, na hindi si Jesus? Kasi nga po, ang sabi ni Juan na siyang binigyan ng karapatan ng mabautismo sa tubig ay ganito. Sabi dito, sa katotohanan ay binabautismahan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kay sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak, siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, ito maliwanag po dito na si Kristo pala, hindi na siya magbabautismo sa tubig. Ang ipangbabautismo niya sa atin ay Espiritu Santo na at apoy. Kaya, maling-mali talaga na sabihin na ang pagiging born again ay bautismo sa tubig. No? Mali, alam mo, ang unang-una, kinukontra mo na si Juan. Kasi si Juan may sabi na hindi na daw tubig ang ibabautismo ni Jesus sa atin, kundi Espiritu Santo at apoy na. Tapos sasabihin mo na tinutukoy ni Kristo ay bautismo sa tubig. Salungat ka na sa nasulat sa Biblia. So, hindi na yan yung itinuturo no, ng banal na kasulatan. Salungat na yan. Kaya kung mapapansin mo, si Pablo, meron siyang sinabi na ganito. Ang sabi ni Pablo, sapagkat hindi ako sinugo, unang Korinto 11:17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. So, kita nyo na, kung ang pagiging born again ay pagbautismo sa tubig, bakit sinabi ni Pablo dito na hindi ako sinugo ni Kristo pang bumautismo? Ibig bang sabihin na si Pablo ay wala siyang, hindi niya mithiin na magiging born again yung kanyang mga papangaralan? Diba? Wala bang mithiin si Pablo? Hindi ba inutos si Pablo na kailangan magiging kailangan gagawin niyang ituturo niya no ang lahat para magiging born again yung kanyang mga alagad ay yung kanyang mga pinapangaralan no? Binasa na natin kanina yung kanyang turo sa Korinto 14 no? 15:40 na siya ay nagtuturo yung patungkol sa kung paano tayong makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon,
kung sasabihin ng ating kausap na ang pagpasok sa ng Diyos ay kailangang bautismuhan sa tubig, kontra na ito ngayon sa sinasabi ni Pablo. Kasi ang sabi ni Pablo, babasahin ko ulit, unang Korinto 1:7, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo. Di ba? Kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. So, maliwanag no, na yung kanilang sinasabi na ang bautismo sa tubig ay siyang born again, yun ay bunga lamang no, ng kanilang maling pagkaintindi sa kanilang nabasa. No? Yun ay bunga lamang ng kanilang sariling Last 2 filosofiya minutes, at Sam. hindi Last 2 talaga yan yung minutes. tinuturo sa Biblia. Kaya delikado po yung mga ganyan. Ito, sabi ni Pablo sa Colosas 2:8. Kayo'y magsipag-ingat pagka sa inyo'y may bumihag sa magitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimurang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. So, yun palang mga ipinapangaral nila, filosofiya lamang nila yun at hindi yun aral ni Kristo. Kasi ang aral ni Kristo, hindi na siya sa inyo magbautismo ng tubig, kundi magbabautismo ng Espiritu Santo. At ang pangaral niya na kailangan mo na kayong magiging born again para makapasok sa kaharian ng Diyos. At para maging born again kayo, ang sabi ni Pablo, papalitan ang inyong katawan ng katawang maluwalhati kasi itong katawan nating may kasiraan ay hindi ito maaari na makapasok doon sa langit. No? May kasiraan tayo kasi ang makakapasok lang doon ay yung mga walang kasiraan. Kaya para makapasok ka sa langit, kailangan mo maging born again or kailangang palitan ang iyong katawan. Palitan ng katawang maluwalhati. So yan po ang sinasabi sa Biblia patungkol sa pagiging born again. Hindi ho yan bautismo sa tubig. Kasi alam niyo po, may mga nabautismo katulad ng sinabi niya kanina na supposedly, no, parang ano daw niya na yun daw mga apostoles, yun daw ay nabautismo talaga sa tubig. 'Di ba? Pero pagdating kay Judas Iscariote, so hindi na siya tiyak, no? Ayaw din niyang hatulan, pero hindi siya tiyak kung maliligtas ba. Samantalang sabi ni Kristo, ang magiging born again, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Pero yung nabautismuhan na tinanong natin sa kanya ay hindi na sa tiyak. So doon pala makita natin na siya mismo talaga is mayroon ding pagdududa sa kanyang sariling aral, no? Dahil hindi naman talaga yan ang totoong itinuturo. Ang itinuturo na po ni Kristo ayon kay Kristo, ito sabi niya. 30 seconds, Sam. 30 seconds. John 6:63. Ito, basahin natin. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinarita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, malinaw po, ang mga aral ni Kristo ay patungkol sa Espiritu at hindi po patungkol sa mga literal na bagay. So, ang kanyang aral doon sa born again ay hindi yun tubig na literal yung binabanggit niya sa John 3:5, kundi yun ay tubig, no? Na sinabi niyang living water na ang sino makainom noon ay hindi na mauuhaw pa. Hindi ho yan bautismo sa tubig. At yun lamang po. Maraming salamat. Okay, salamat sa stand ng negative side. 10 minutes cross-examination from the affirmative. 12:06 matatapos, 12:16. Diba? Well, pasok. Sige. Bro Sam, hindi ko nakuha kasi yung talata mo doon sa verse 42, 48, 46. Ano bang talata yun, bro? 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Okay. Ito ba ay pumapatungkol sa resurrection? Oo. Ayan. So yung pagiging born again, doon ba ito magaganap pagpatay ka na o bago ka mag-resurrect? Kasi bago ka mag-resurrect, di ba, dapat mamatay ka muna. So, ito ba kailan nangyari to? Yung pagiging born again, sabi Okay, yung born again na binabanggit sa John 3:3 ay magaganap yan pagka sa resurrection na. No? Sa bandang okay. So, paghuhukom na. hindi ito nagaganap dito sa lupa. Hindi. Sa ano yan? So yung sabi dito sa John 4, no, yung living water, no, bibigyan ka ng living water ni Jesus, no, do sa babaeng Samaritana. Kailan siya ibibigyan ng living water na hindi na siya mauuhaw kahit kailan? Pagkabuhay pa siya o pagka sa kabilang buhay na? Yun ay sa pagkabuhay na magmuli, hindi yan. Kaya kung mapapansin mo, ang sabi niya dyan is in the future tense. Okay. Bibigyan niya, So, bibigyan. Future. Okay. So, ibig sabihin mo, doon sa lahat ng talata mo, na latag mo,
yung John 3:3 tsaka John 3:5 is not pertaining dito sa baptism at all. Walang kinalaman sa baptism. Walang kinalaman sa bautismo yan. Walang kinalaman. Oo. So whether it's baptism in spirit or baptism of water, wala siyang kinalaman. Basta ang tinitinigan ko, hindi yan bautismo sa tubig. Yung espiritu sa 3:5. Baptism of spirit ba to? Yes or no? Yung pagdating sa spirit may kinalaman. Yung sa tubig ang wala. So baptism yung spirit. Okay. So kailan nababaptize yung mga tao sa baptism of the spirit? Sa kabilang buhay, sa purgatorio, sa impyerno, sa langit o dito sa lupa? Okay, dito sa lupa nagaganap na yung baptism in the spirit. So may kinalaman yan doon sa John 3:5 nga. Pero yung kabuuan niyan, yung so sinabi ibig sabihin, makapasok. so ibig sabihin mo na reinterpret mo yung pinaghiwalay mo yung water tsaka spirit. Meron ka reinterpretation. Yes or no? Hindi naman sila hiwalay. Okay, ganito 'yan. Ang final katuparan niyan is magaganap sa resurrection. Pero habang dito ka pa, kailangan mong bautismo sa espiritu or turuan no ng mga aral. Yung bautismo sa espiritu, ang aral namin diyan is yan ay pagtuturo no sa iyo ng kabuuang aral ng katulad ng mabasa natin sa Acts 19. No, tinuruan ni Pablo, ni Pablo yung mga pinag-aralan ni Apollos, sila ay nabautismo sa espiritu. Oo. So, yung sabi mo, yung sa aral namin, sinong kayo? Paano kayo? Sabi mo, sa aral namin, ang word mo sa aral namin, ituturuan kayo. Sinong kayo? Pambihira, technical question. Okay, ako at saka mga katulad ko ang pananampalataya. Okay. Sige. Itong question ko, bro. Agree ka ba sa akin na si Jesus ay nagbabaptize doon sa John chapter 3 verse 22? Hindi literal na siya nagbabaptize, kundi ang kupunan niya ay nagbabautismo. Agree ako sa citas, nababasa yan eh. Oo. Paano sila nagbabautismo dito? Okay, bautismo sa tubig yan, kaya nga ay ano talaga, kumbaga in-explain talaga sa Forto na hindi talaga si Kristo yung bautismo kundi yung mga alagad lang niya. So yung mga alagad niya nagbabautismo sa tubig. Oo. Sa panahon niya na buhay pa si Juan Bautista. Buhay pa si Kristo, hindi pa kasama dito yung bautismo ng Espiritu. Wala pang espiritong binabanggit diyan, walang espiritong binibigay diyan. Okay. So yung sa yung sa Mateo 28:19, yung utos ng Panginoon na bautismuhan lahat ng tao sa all nations, no? Paano ang required na way para gawin to? Anong sinabi doon? Okay, gaya ng sinabi no ni Juan na hindi na magbautismo ng tubig no yung darating sa hulihan yung si Kristo. Yung bautismo na binabanggit din yun ay bautismo sa Holy Spirit. So kung nagtatanong ka kung paano yung kaparaanan, yan yung nakasulat sa Acts 19 no verse 4 and 5, 6. So ibig sabihin yung sinabi doon na bautismohan mo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, yan ay dapat gawin magpakailanman hanggang buhay, habang may buhay dito sa mundo. Okay. Yes or no? Yung sa 28:19 tayo. Yan ay gagawin talaga nila habang tayo nasa mundo pa, habang buhay pa tayo. Yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Tama ba? In the name of the Father, Son, and okay. So ang tanong ko sa iyo, bro, kailan na expire yung water baptism? Okay, nung namatay na si Juan, kasi kung mapapansin mo, hindi pinasa ni Juan no yung obligasyon na binigay ng Diyos sa kanya na mabautismo sa tubig. Hindi tulad ni Kristo, nagsabi ni Kristo na kung paanong sinusugo ako ng Ama ay ganun sinusugo kayo. So si Juan walang sinabing ganun, ibig sabihin kanya lang talaga yung utos na bautismo sa tubig, hindi niya pinasa sa iba. Pero sabi mo pinasa ni Juan kay Jesus dahil yung kapunan ni Jesus ay nagbabautismo ng tubig. Tama ba? Wala kong binanggit na pinasa. Ang sabi ko, nung buhay pa si Juan ay nang babautismo sila sa tubig. Pero hindi kasama talaga si Jesus doon ng bautismo. Correct. Wala tayong question doon. Pero yung grupo ni San Juan Bautista ay nagbabautismo ng tubig.
yung bautismo ng grupo ni Jesus ay nagbabautismo ng tubig ayon sa iyo, ito ba ay parehong pamamaraan at parehong layunin na bautismo? Okay, yung ginaganap nila sa John 3 nga ay parehong kaparaanan sa ginawa ni Juan, which is hindi talaga yan yung bautismo na kay Kristo talaga. Okay. So ibig sabihin mo nagpapagawa ng bautismo si Kristo pero labag sa loob niya. Hindi Okay, hindi yan ang excuse me, hindi nagpapagawa si Kristo kundi nung panahon na yon, which is buhay pa si Juan, so nandoon pa yung utos na bautismo sa tubig. So hindi yan pwedeng kontrahin ni Kristo kasi buhay pa nga si Juan na siyang inutosan. So valid pa yung utos na yun sa panahon na yun. So sa panahon ni Pablo, dahil sabi mo ang na-expire yung water baptism sa panahon ni Juan. Si Juan ang pinakahuli sa mga apostol. Si Pablo namatay siya between 63 and 67 AD. Sa panahon ba ni Pablo meron pang buhay pa ang aral ng water baptism, yes or no? Okay, sa panahon ni Pablo na kung saan yung mga ibang apostolos ay hindi pa talaga nila lubusang naintindihan yung sinabi ni Kristo, ay ginagawa pa nila yung bautismo sa tubig. Pero later on, na-realize nila na yun parang bautismo sa tubig, yun ay hindi kay Kristo kundi kay Juan Bautista. Meron tayong citas niyan, Acts 11:16. Sige, pakibasa. Okay, sa Acts 11:16, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So dito sa puntong ito, dito palang na-realize talaga ni Pedro ang sinasabi ni Kristo na ang iniutos palang bautismo ay sa Espiritu Santo pala, hindi pala yung sa tubig. Okay. Kasi yung sa tubig ay kay Juan pala yun, hindi yun kay Kristo. Okay, ito ang tanong ko, pakinggan mo buti. Si Pablo ba nagturo ng water baptism, yes or no? No. Hindi siya nagturo. Hindi. So paano mo papaliwanag ang Romans 6:3 and 4? Na ang sabi dito, no? Hindi ba gaya nyo nalalaman tayong lahat ng mga nabautismo kay Kristo Jesus ay nangubautisman sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nga libing na kalakip niya sa magitan ng bautismo sa kamatayan. Okay. So ano yung tanong mo dito? Di ba ang kamatayan sinasabi ang paglubog sa tubig? So sinasabi mo walang sinasabing ganyan dito sa citas. Pagkahulugan mo yan, wala yan dito sa citas. Okay, sa Pedro, unang Pedro, una 20 hanggang 23. Sabi dito, he was chosen before the creation of the world, but was revealed that this last time for your sake, through him we believe, who raised him from the dead and glorified, and so your faith and hope are in God. Now you have been purified yourself by obeying the truth. Sorry, mali yata yung positas ko. 23, 23. Sige. So ang sabi dito sa 23, nawala ako. Okay. Ang sabi dito sa 23, no? So sabi dito, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. Inahanap ko sana yung baptism, bro. So 3:20. First Peter 3:20. Sige, 3:20. Ano sabi doon, bro? Sabi dito sa 1 Peter 3:20 na nang unang panahon ay mga sawail ng pagpinahod, o sa 21 diretso natin, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sapagkat bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karamihan ng laman. So yung bautismo na to, dry baptism to o wet baptism? Okay, explain ko sa iyo. Ang bautismo na binabanggit dito ay hindi o bautismo sa tubig. Okay. So yung sa gawa, yung sa gawa 8, yung isang eunuch, dry baptism ba 'yan o water or wet baptism? Last question na yan, Kuya Noel. Wet baptism 'yun, kung napansin mo nung nabautismohan yung eunuch ni Felipe, dumating yung Holy Spirit, kinuha si Felipe. So iniwanan yung eunuch. So hindi na natili ang Holy Spirit doon sa eunuch na kanyang binautismohan.
Oh, wow. O, sige, Okay, sige. okay na po. Sige. So, Wow. rebuttal na. Rebuttal. Ilan ba? 10 minutes? 15? 10 minutes. At maximum 10 Okay. minutes lang. Hindi na marami yung rebuttal. Okay po. So, matatapos kayo ng 12:27. Go. Ayan. O, sige. Sa mga natanggap nating presentation ng ng ating kaibigan na si Brother Sam, puros strawman, no, sugat-sugatan ka talaga, ito mga mali, mga ganyan, aral, mga ganun. But hindi niya natakel yung talagang issue na sinasabi ni Kristo dito sa John 3:3. Yun ang hinihintay ko na ginawa niya, in-split niya. Ang reinterpretation is something something that you explain with a new idea. New ideas to yung binigay niya. Bakit? Yung spirit daw doon is baptism. Pagdating na raw doon sa water, hindi na raw. Siya lang nagsabi noon. So, but as I've said, sa lahat ng church fathers, ni isa sa kanila. Ni isa. Walang nagsabi na ito ay metaphorical. Aside from the water and baptism of the Holy Spirit. So yun ang gusto kong iliwanag. Huwag po tayong maniniwala sa mga aral na rocky. Yung rocky na aral, hindi siya talaga sigurado. Itong isa, sigurado siyang water yung metaphorical. Biro mo, yung pagiging born again, ang sabi niya is resurrection na natin. Sinasabi ni Jesus Christ, unless you are born again. So ibig sabihin, prerequisite po ito. Dito po, buhay po tayo sa lupa. Ngayon tayo pwede magsisi at tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Hindi po ito later on. Later on will be too late. It's gonna be too late. Wala na po tayong time at wala na po tayong pag-asa na maliligtas po, Ang sabi po dito, sa John, babalik pa rin tayo, sa John 1, verse 11 to 12, babalik tayo. Ang sabi dito, 11 to 13, he came to which was his own, but his own did not receive him. Yet all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Buhay po ba to o ito po ba yung nasa Hades? Alam naman natin, by common sense and logic, ito po ay buhay. Sabi niya, he gave us, kasama si Juan, si John the Beloved doon, yung nagsulat ng John. So, kasama si doon. Children, not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Sabi dito, he gave the right to become the children of God, yet to those who received him. So paano mo siya marireceive kung patay ka na? So yes, mayroong pagkakataon na sinabi nga ni Pedro yung time na bago pa mag-resurrect si Jesus Christ, nangaral siya sa mga espiritu na sa bilangguan. Bakit? Dahil ito before law ito eh. So special special situation to. Hindi to something as normal as Christians na kagaya natin, So yun ang gusto kong ibigay sa inyo na na hindi normal basta nakabasa tayo na nangaral si Kristo sa bilangguan ng mga patay o mga espiritu, yun yung normal course. Itong Biblia para po sa mga buhay ito. Para natin mabasa po ito. So, yun lang ang gusto kong i-stress doon. Tapos, ano pa yung sinabi niya dito? Biro mo, yung born again niya, umabot doon sa resurrection. Yes, ang final destination ng isang born again, yes, resurrection and life everlasting. But, ang layo-layo very distant yung niya, yung stand niya do sa born again tapos do sa resurrected body, or yung sinasabi niya na
na katawan, ukol sa espiritu, ukol sa lupa, mga ganon, it doesn't connect, hindi it doesn't connect. But malinaw tayo na walang expiration ang water baptism. Hindi niya nasabi, ang sinabi lang niya yung sa sinasabi niya sa Gawa, I think 11 or 19 na sinabi niya is kulang lang yung ano nila. Kulang lang yung baptism nila, So kulang ng spirit, baptism of spirit or the Holy Spirit, So hindi sinabi na na to expired or obsolete, So at sa sinabi dun sa Mateo 28:19, ito before po to kay Pablo, So ibig sabihin kung ano yung sinabi dito at inutos dito, sakop po si Pablo dito. Sakop po siya, So hindi po siya pwedeng maging expired kasi ang sinabi dito, baptizing all nations, tapos sinabi rin ni Jesus Christ, I'll be with you to the end of times, yun ang sabing ganon. So hindi walang expiration po ito. So yun lang ang masasabi ko do sa wala kasi akong na sinabi niya yung living water. Yes, pwede tayo mag-reinterpret kasi yung word of God, word or water, we could always associate yan metaphorically as the words of God, So sinabi ni Jesus Christ yung food men shall not live by bread alone but by every word, So yung word ni Jesus Christ is hindi lang yung regarding sa literal na bread, kundi ang bread of life talaga is yung mga salita niya. Yes, walang problema, but this is very explicit, born of water and spirit, So ang ginawa niya, ni-reinterpret niya ang water. Yung water ginawa niya metaphorical, but hindi inignore niya pero inadmit rin niya dun sa John 3:22, or 20:22, na nagbaptize rin sila Jesus Christ ng water. It's ironic, if you preach against something and then you do it, it's very ironic, So yun lang ang yun lang ang rebuttal ko. Thank you. Okay. Wala nang cross exam, no? Joben? Diretso na rebuttal, bro. Wala na, rebuttal. Meron pa siyang 2 minutes. Meron pa po kayo 2 minutes. Wave na. Wave na po. Sige, ikaw na, Samuel. Okay, so 10 minutes. Gusto mo, sagarin mo na sa 15 minutes, isama mo na conclusion. Hindi, mag-conclusion pa ko may pagkatapos. Para si Kuya Noel ang mag-last conclusion, 5 minutes. Okay, sige, kayo nga 15 minutes. Okay. So, Ah. maraming salamat na. So, ang sa John 3:3 kasi na ito yung pinaka-topic talaga natin, kung ano yung binabanggit dito na kingdom, hindi makita ng kaharian ng Diyos. So, iniisip kasi niya na ito ay bautismo sa tubig, no? Ang sinasabi kasi ni Kristo dito, kailangan pa lang may panganak tayong muli. So, yes, agree ako dito sa 3:5 na itong espiritu na binabanggit dito ay pumapatungkol ito sa bautismo sa espiritu. Kasi sa yan pong bautismo sa espiritu ay talagang iniutos po yan ni Kristo sa Mateo 28:19-20. Yan po, bautismo sa espiritu po yan. Pero ang pinag-usapan po natin ay yung tubig, no? Kasi sabi mo nga, tinitindigan mo na ang pagiging born again ay bautismo sa tubig. At yan po ang paksa, no, na tinututulan ko sa iyo. Hindi yung bautismo sa espiritu, no? Huwag kayong magkamali, ha. Hindi ko tinutulan bautismo sa espiritu, kundi ang tinutulan ko yung bautismo sa tubig. Kasi po, bakit? Yun pong bautismo sa tubig, no, gaya ng sabi ko kanina, ay hindi na yan nag-i-exist na utos ngayon. Noong buhay pa si Juan, no, dito sa John 3, buhay pa si Juan dito hanggang verse 4, ay talagang pati yung mga alagad ni Jesus nagbabautismo sa tubig kasi nandyan pa yung utos buhay pa yung binigyan ng utos, kaya hindi pwede na salangsangin ni Kristo yung utos ng Diyos na ibinigay kay Juan kasi buhay pa si Juan. Pero yung utos na ibinigay kay Juan, katulad ng sabi ko kanina, hindi yun ipinasa, no? Hindi katulad ni Kristo na ang sabi ni Kristo ay ganito sa John 20 verse 21, ganito ang ating mababasa. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan lang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. So maliwanag dito, no, kung paanong si Kristo ay inutusan ng Ama, no? So sa ganung paraan din ay inutusan niya yung mga sumasampalataya sa kanya. Ano ba yung utos ng Ama kay Kristo? Bautismo sa tubig ba?
Ito, pakinggan natin yung tao na binigyan ng karapatan ng Diyos na mabautismo sa tubig. Sabi niya dito, no? Sa katotohanan ay binabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat dumarating ang saulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng ganyang pangyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So itong mahalagang detalye na sinabi no ni Juan dito ay ipinagwalang kumbaga binaliwala lang ng ating kausap, no, hindi nila binibigyan ng pansin ito. Which is napaka-importante ito kasi itong taong nasalita dito ay siyang binigyan talaga ng karapatan para mambautismo sa tubig, no? Ang tanong, bautismo sa tubig pa rin ba ang ibabautismo ng dumarating sa hulihan niya? 'Di ba hindi na? Kaya diyan pa lang nakita natin na mali na naman yung ating kausap. Kasi hindi nila binigyang halaga ang sinabi ni Juan. At isa pang punto no na hindi niya matutulan, yung binasa natin sa John 3:8. Ang sabi kasi dito no, humihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong ngunit hindi mo malaman kung saan ang galing at kung saan paroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Yan. So yan yung isa sa mahalagang punto no na pumapatungkol sa pagiging born again. Kapag pala born again ka, mayroon ka ng attributes na katulad ng sa hangin, no? Huwag nyo kasing baliwalain yung mga bawat detalyeng sinasabi ni Kristo. Importante ho yan. Lalo na kapag sinabi niyang gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So, mayroon pala talagang pagkahalintulad kapag ikay magiging ipinanganak ka na sa Espiritu. 'Di ba? Meron ka ng katulad sa mga hangin na yung hangin na yan, no, ayon sa Hebrews 1:7, basahin natin ang talata. Sabi dito, at sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, no? At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. So, ganun pala, magkakaroon pala tayo ng attributes, no? Katulad ng sa anghel kapag tayo ay tayo ay magiging born again na, 'di ba? 'Di ba? So, yan yung maliwanag diyan eh. So, kapag magiging born again na tayo, magkakaroon na tayo ng kakayanan na katulad no ng sa hangin. Ang ibig sabihin ay katulad ng sa mga anghel, no? Ano ang patunay? Ano ang patunay no na nagpapatunay na maging gaya na tayo ng anghel pagka tayo ay pinalitan na ng maluwalhating katawan. Sabi sa Mateo 22:30, ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa ni pag-aasawahin pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. So maliwanag na ang tinutukoy talaga ni Kristo no, na pagkabuhay na magmuli, no, yung pagiging born again ay hindi yung pagkabuti sa tubig, kundi yung pagkakaroon mo ng katawang maluwalhati kasi maging katulad ka na ng mga anghel or magiging kagaya ka na ng hangin, no? Na pwede nang kumbaga mag-travel no ng napakabilis. So magiging ganun na ang attributes mo kapag ikay magiging born again. So pero yung process po ng pagiging born again, siyempre mag-uumpisa yan dito sa lupa. Kaya kailangan no, sabi sa John 3:5, maliban ng tayo pinanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So dalawa po talaga yan, hindi po pwedeng na ano lang. So magkasama talaga sila. Kailangan mo munang bautismuhan sa Espiritu no para ka magiging born again. No? Parang kailangan yung bautismo sa Espiritu. Sa Biblia ho ba ano ho ba yung bautismo sa Espiritu? Ito basahin natin sa Gawa 19:4-6. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila magsasampalataya sa darating sa ulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nangabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, no? At nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila ay nagsisalita ng mga wika at nagsipanghula. So ito ho yung patungkol sa bautismo sa Espiritu. Ito yun di ba? Malinaw sabi. Sila ay nangabautismo sila sa pangalan ni Jesus, no, na itong bautismo na naganap dito, bumaba yung Espiritu Santo, hindi sila inilubog sa tubig. Tandaan nyo ang sitas, no? Gawa 19, no? 4-6 na kung titingnan natin mabuti yan, kung umpisa natin yan sa 18:25, ito yung mga alagad na kung saan binautismuhan ni Apollos sa tubig, no? Itong mga binautismuhan sa tubig ni Apollos ay wala silang kaalam-alam patungkol sa Espiritu. Kaya sila ay binautismuhan ni Pablo hindi sa tubig kundi sa Espiritu. Kasi ayon nga kay Pablo, hindi ako sinugo upang magbautismo. So yung tubig ang tinutukoy niya doon, hindi sa sinugo upang magbautismo sa tubig, 'di ba? Basahin natin yung sita sa unang Korinto 1:17.
Ito, hindi siguro ito nabasa ng ating kausap, no? Ang linaw ng sinabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Mapapansin ninyo, hindi rin siya sagot pang bautismo. So, aling bautismo ang tinutukoy niya? Yung bautismo sa tubig, di ba? Kasi yung bautismo sa tubig ay para lang yan kay Juan, no? Walang ibang binigyan no, ng karapatan para bautismo sa tubig ay yung sa kapanahonan ni Juan, no? Kung buhay pa si Juan, siyempre, ginagawa nila yan kasi buhay pa yung inutusan eh. Hindi nila pwedeng salangsangin yung inutusan yan. Pero nung namatay na yung inutusan na yan, ay hindi na yan utos pa. Kung gagawin mo man yan, hindi ka nagkakasala, pero hindi na valid yan, no? Hindi na valid yang bautismo sa tubig kung gagawin mo yan ngayon. Kaya si Pedro na nung unay nang babautismo pa no, sa tubig nung namatay na si Kristo na buhay muli. So siya ang alam nila bautismo sa tubig pa kasi yun ang kanilang nakagawian nung una. Pero pagdating dito sa verse 16, meron siyang mahalagang bagay no na kanyang na-realize. Ito hindi pa ito na-realize natin kausap no, at ng iba pa na gumagamit ng bautismo sa tubig. Hindi pa ito na-realize. Pero si Pedro, nitong panahon na ito sa gawaon, ay na-realize na ang napaka-importanting bagay na ito. Ano yun? Ito sabi, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. So noon, iniisip nila na yun daw iniutos ni Kristo sa kanila na bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Santo. Iniisip nila, ay paglubog sa tubig yun. Yun ang isip nila noon, yun ang utos ni Jesus. Pero ngayon, na-realize ni Pedro dito na yun palang bautismo ng tubig ay hindi pala yan yung iniutos ni Jesus, kundi yan pala yung kay Juan, no? Yan yung sinasabi niya dito sa verse 16 ng Gawa 11. Kaya noong ang bagay na ito ay kanyang na-realize na, no? Naisip na niya na iba pala yung kay Jesus, iba pala yung kay Juan. So, dito na nila ngayon ginamit yung salitang Kristiyano. Basahin natin sa 26. Sabi dito, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanilang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kita mo, nung una na iniisip ni Pedro na ang bautismo ni Jesus ay bautismo sa tubig. So hindi pa nila tinatawag lang sila na Kristiyano. Pero ngayon na kung saan kanila nang na-realize ang napakahalagang bagay na ito, no? Na yun palang bautismo sa tubig ay kay Juan at hindi kay Kristo. So saka pa lang nila tinawag ang kanilang mga sarili na Kristiyano kasi sa isip nila talagang nakuha na nila no ng tama kung ano yung iniuutos ni Kristo sa kanila. Ano? Kaya kumbaga sa tingin nila angkop no sa kanila na gamitin nila yung term na Kristiyano kasi nga naging tama na yung kanilang paniniwala kasi yung paniniwala nila ng una iniisip nila na ang bautismo sa tubig ay utos din ni Jesus. Yan yung paniniwala nila ng una na ang utos na yan ay kay Juan Bautista lang. So, na-realize na sa verse 16 at dahil na-realize niya ang napagparating bagay na yun, sa kanya tinawag ang kanyang sarili no, na Kristiyano. Kaya, mga kapatid, no, sinasabi ko sa inyo na itong John 3:3 na binabanggit dito ay hindi ho talaga ito pumapatungkol sa tubig kasi yan hong bautismo sa tubig kay Juan lang ho yan binigay. Hindi yan ipinasa ni Juan sa alinmang tao. Hindi pinasa ni Juan. No? Ito pa isang malagang na binanggit niya kanina yung 1 John 3:20. Basahin din natin no. Sabi dito sa talatang ito. First Peter 3:20 kasi may nabanggit ito na bautismo. So i-explain lang natin sa kanila ito. Na ang sabi sa 19 na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpainhod ng Diyos ay natili nung mga araw ni Noe samantalang inihanda na ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo hindi sa pag-alis ng karamihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi no, sa Diyos sa magitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus. So, yun palang bautismo pala, ay hindi yan pag-alis ng karamihan ng laman, kundi yan ay paghiling daw yan ng isang mabuting budhi sa Diyos, no? Yan pala yung bautismo na ang sabi, yan daw ay nagligtas ngayon. So, yung bautismo na binabanggit ni Pedro dyan, ay yan yung paglilinis. Kasi magkakaroon ka ng mabuting budhi ano ba yung ipinanglilinis, no? Sa panahon natin ngayon, yun bang tubig literal?
Ito, basa tayo ng talata. Sa John 15:3, ganito ang ating mababasa. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ano daw yung pinanglilinis ngayon? Tubig ba? Basahin natin ang sitas, huwag mong kalimutan na Noel. John 15:3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So yung salita pala ng Diyos ang makapaglinis sa atin, hindi na yung tubig. Kaya no, dito sa 1 John 3:20, kung mapapansin nyo, ang binabanggit dito no nangaligtas ng unang panahon ay yung 8 kaluluwa, no? Yung 8 kaluluwa na yun, naligtas sila dahil hindi sila nalunod sa tubig, no? Hindi sila nalunod o nabasa man ng tubig kasi nga sila ay nasa loob ng daong. Kaya papaanong sabihin mo na yan ay Last bautismo 2 sa minutes, tubig? Sam. Last 2 minutes. Gayong ang bautismo sa tubig no ay paglulubog sa tubig, mababasa ka talaga ng tubig. Tapos sasabihin mong bautismo sa tubig tinutukoy dito? Kung sasabihin mong bautismo sa tubig ang tinutukoy dito ni Pedro, dapat, no, yung 8 kaluluwa na naligtas doon, dapat ay nalunod sila sa tubig para masabi mong bautismo sa tubig ang nangyari nga. Kasi kahawig daw di ba? Di ba yan ang sabi, kahawig daw yun? So, kung paanong kahawig, sila ba nabasa ng tubig? Hindi, di ba? So, malinaw, no, na ang tinutukoy ni Pedro dito na bautismo ay hindi bautismo sa tubig. Kundi, yun ay paghiling ng isang mabuting bro, yung paglilinis ng kaluluwa ng sarili mo, na ang paglilinis na yun ay sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kung ikaw ay makatanggap na ng mga salita, gaya ng sinasabi sa unang Korinto 15, 1 no, hanggang 2, sabi dito, ngayon ipinatrastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsipanampalataya ng walang kabuluhan. So, malinaw dito na para pala ang tao ay maligtas, kailangan pala nating tanggapin yung kanilang mga pinangaral. Kailangan nating manatili doon, no, di ba? So, paano mo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka tumanggap ng aral, kung hindi ka nanatili sa aral na yung tinanggap? 'Di ba? Kaya importante talaga 'yan na kailangan tanggapin mo muna yung tinatawag na bautismo sa Espiritu or yung pangangaral, no? Yung bautismo sa Espiritu po pangangaral po 'yan, ng patungkol sa Espiritu, yung patungkol sa Ama, sa Anak at sa Espiritu. So kaya kailangan ang sabi ni Kristo sa John 3:3, kailangan ka munang ipinanganak maliban na ang tayo pinanganak na muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. So para makita ka ng kaharian ng Diyos or para maligtas ka, kailangan mong Last tanggapin 30 yung seconds, aral, Sam. no? 30 Kailangan seconds. mong panghawakan 'yon, no? Kaya kapag napanghawakan mo 'yun at kumbaga ay nahawakan no, hanggang sa katapusan yung hinunga, so magkakaroon ka ng chance no na makita ang kaharian ng langit or maliligtas ka, magkakaroon ka ng katawang maluwalhati sa gayon, no, magiging born again ka na at talagang makikita mo ng kaharian ng Diyos. So, yun ang kaganapan ng sinasabi dito na be born again. Yan ay patungkol ay sa pagkabuhay na magmuli na bibigyan ka ng katawang maluwalhati. Hindi ho yan bautismo sa tubig. Yan lang po, salamat. Okay po, Kuya Noel, conclusion 5 minutes. Ay, sige. 12:40, matatapos po yung 12:45. Sige. So ang conclusion natin, we have to be dun tayo sa fundamentals muna, no? So ang ginawa niyang straw man, I just wanna give you a clear straw man, pinaghiwalay niya yung water and spirit baptism. At ginawa niya kaming bobo dahil water lang kami, hindi na kailangan pala yun. Pero hindi niya tinetake in consideration na we believe in the baptism of the Holy Spirit. It goes together, So parang ginawa niya kami na para kaming tanga, no, na nagbabaptize kami ng tubig, literal, wala man lang spiritual, So but it goes together, So wag kayong magpapadala itong mga aral na dala ng aking kapatid, no, na si Brother Samuel, aral lang sa kanyang sarili lang. Hindi to aral ng mga church fathers, hindi to aral ng mga apostoli, at lalong hindi aral ni Kristo. Ang aral ni Kristo, baptize all nations in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Walang expiration yan. Hanggang sa magunaw na ang mundo. Yun lang ang expiration yan. So, tingnan natin, yung sinitas niya, no, sa
unang Pedro 3:20. Pakinggan natin mabuti. Sa 19, ang sabi dito, no, sa 20, no, sorry. Sa 20, because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. They were brought safely through the water. Ibig sabihin, sa Tagalog, iniahon sila ng matiwasay mula sa tubig. Huwag po kayo maniniwala sa kanya na ito pong hindi nabasa, ano? So, malayong-malayo po yun sa konteksto po, ano? Gusto ko lang po i-reiterate, huwag po kayo maniniwala sa kanya. Sabi po dito sa verse 21, ano? Baptism, which corresponds to this. Yun yung water baptism, ano? Now saves you. Now saves you. Not as removal of dirt from the body. Bakit sasabihin ni Pedro not from the removal of dirt? Because this is immersion. You know, so, but as an appeal to God for good conscience through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, powers having been subjected to Him. So, lahat ng power and na subject kay Jesus Christ. You know, so, ito ay instituted ni Jesus Christ do. Kahit sinabi rin sa 1 Corinthians verse 10, yung mga tauhan ni Moises nung nasa ilang sila, nabaptize rin sila. Dun sa sea, ang sabi dun sa dagat, ano. So, yun ang ibig sabihin ng but we cannot separate itong Christian baptism, water. Last 1 minute po. Last 1 minute. Water and spirit, they come together. You know, they come together. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na water lang or baptism of the Holy Spirit lang. It goes together. Sabi sa John 3:3, unless a man be born again, is a prerequisite po. Hindi po ito matatamo kapag namatay na po tayo, kawawa po tayo. Wala na pong pagsisisi. Dito po ito sa lupa. Doon po yung fundamentals po tayo ng Bible, ano? Hindi po ako fundamentalist at lalo na ang Katoliko, hindi fundamentalist, but this is very important po. Ang unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You know, so dito po ito nangyayari dito sa lupa. At ang end result, no, ginawa tayo, we have the right to become the children of God, not of any human decision, but of God through the Holy Spirit in the name of Jesus. You know, so yun lang yun. So this ends up my conclusion. Okay, maraming salamat Noel. I-stop ko na yung record ko dito. No?